kotse. Magkano naman halaga niyan? 19 million. Nagsimula na ang kanilang sugal. Pumayag itong si Tanggol sa nais ng magandang babaeng si Diana dahil ang kotse nito na nagkakahalaga ng 19 million pesos ang kanyang isusugal. Sinabi ni Tanggol na Lucky 9 ang kanilang laruin at si Tanggol ang bangka. Kaya pumayag naman si Diana. Sa unang dalawang baraha ay nakaswerte kaagad si Diana dahil 8 kaagad ang nakuha nito. Ngunit humirit pa itong si Tanggol. Buong akala ni Diana ay panalo na siya sa kanilang laban. Ang di niya alam, nandaya pala itong si Tanggol sa pamamagitan ni Owing na nasa ilalim ng mesa. Nagulat si Diana dahil 9 ang baraha ni Tanggol. Ibig sabihin ay panalo si Tanggol sa kanilang sugal at maaangkin na ni Tanggol ang mamahaling sasakyan ni Diana. At dahil sa kanilang napagkasunduan, kaya wala nang nagawa pa si Diana kundi ipaubaya kay Tanggol ang kanyang mamahaling sasakyan. Dali-dali namang kinuha ni Tanggol ang mamahaling sasakyan ni Diana bilang tanda ng pagkapanalo nito sa kanilang sugal. Lalong walang nagawa pa ang may-ari ng pasugalan nang tubusin ni Tanggol ang Star of Venus na kanilang isinanla sa may-ari ng pasugalan. Sa kabilang banda, inutusan naman ni Angkong ang grupo ni Lucio kasama ang mga tropang tondo na tirahin na si Tanggol at ang mga kaibigan nito. Ito'y dahil sa pagnanakaw nito noon ng kanilang mga droga at pera. Kaya agad kumilos ang mga tauhan ni Roy at Lucio na kung saan ay hindi nga sila nahirapang matuntun ang kuta ni na Supremo dahil matagal nang alam ni Lucio kung saan ito matatagpuan. Dali-dali na nila itong nilusob at pagdating nila sa lugar, agad na nilang pinaulanan ng bala ang grupo ni na Supremo. Ngunit naging alerto naman ang grupo ni Supremo at agad silang nakapagtago. Gumanti rin sila sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanilang mga baril sa grupo ni Lucio. Sinigawan naman ni Lucio si Supremo na dadalhin niya ito sa impyerno, mapatay lang ito. Buong akala ni Lucio ay napuruhan niya si Supremo noong nakaraan nilang laban. Subalit nagkamali siya. Kaya ngayon ay pinangako niya sa sarili na sisiguraduhin niyang mamamatay si Supremo sa kanyang mga kamay. Ngunit sa laban nilang ito ay hindi rin papayag si Supremo na mananalo si Lucio laban sa kanya at sinabi pa nito na pagbabayaran umano ni Lucio ang ginawa nitong kasalanan sa kanilang grupo. Kaya nagkaroon ng matinding bakbakan sa lugar laban sa dalawang grupo at naging madugo ang buong paligid dahil walang magpapatalo sa mga ito. Samantala, sa araw naman ng kasal ni David at Catherine ay nagharap muli sina Don Facundo at Ramon. Ngunit nagkaroon ng tensyon ang araw na iyon nang ipinakita ni Don Facundo ang ibabayad niya kay Ramon. Ang buong akala ni Ramon ay pera ang kanyang makukuha, subalit mga droga at diamante ang ipinakita ni Don Facundo. Dahil dito ay nagalit si Ramon at binunot niya ang kanyang baril at itinututok ito kay Don Facundo at tinanong dito kung saan daw ginamit ni Don Facundo ang kanyang pera. Habang sa simbahan naman ay masayang masaya itong si Senyora Bettina. Sinabi nito sa kanyang apong si Catherine na sa wakas ay magiging isa na ang mga Montenegro at mga kabalyero. Ngunit itong si Catherine ay nananatili pa rin na walang kibo at halatang hindi ito excited sa magaganap na kasal. At sa mga sandaling yon ay nag-iisip pa siya ng paraan kung paano niya tatakasan ang kasal na ito dahil hindi niya kayang makisama sa taong hindi niya mahal. Yan ang mga tagpo sa ating advanced episode. Makakatakas kaya si Catherine sa napipinto niyang kasal? Tatanggapin kaya ni Ramon ang mga droga at diamante? At ano naman kaya ang nangyari kina Supremo at Lucio? Sino ang mananatiling buhay sa labanang buhay ang nakataya? Panoorin ang susunod na kabanata ng kwentong ito. I-click ang follow button at mag-subscribe sa ating channel.